Lubos na nababahala tinuturing na high alert situation ng Department of Education ng pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante sa loob mismo ng kanyang paaralan sa Tacloban kahapon. Ang seguridad ng mga eskwelahan, tatalakayin natin kasama si DepEd Undersecretary for Operations, Dr. Malcolm Garma. Dr. Garma, magandang umaga po. Igan, magandang umaga at magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Update muna tayo sa investigasyon po at pakipag-ugnayan ng DepEd sa pulisya. Paano na ipasok ng dalawang estudyante yung mga baril na nasangkot dito sa insidenteng ito? Okay. Igan, kahapon nung nabalitaan namin yung pangyayari dito sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. So kagat inutusan kami ni Secretary Sani Angara, no? Ako at ang isang assistant secretary natin, together with the team from Central Office, na magtungo agad dito, no, sa Tacloban City para nang sa ganon ay mabisita namin kung ano na ang kalagayan, kamustahin yung kalagayan ng mga sugatan at yung napabalitang casualties natin, Igan, no? Oo. So nandito kami ngayon sa Tacloban City at kagabi nagkaroon kami ng briefing na kasama namin ang pamunuan ng paaralan at ganun din yung Division of Tacloban City. So isa sa mga unang tanong na tinanong namin kung paano nakapasok yung dalawang bata, no, na namaril. Accordingly, meron pong gwardiya rito sa harapan ng eskwelahan. Ito po ay nagbabantay ng gate. At kaya lang, Igan, pumasok din sa likuran kasi medyo mababa yung bakod nila. So nakatalon sila sa loob ng bakod o sa bakod. At accordingly, nagbihis yung dalawa, no? Nagpalit ng damit. Okay. Bago sila nagsimulang mamaril. So, ganon yung pagkakaulat sa atin, Igan, kung paano nakapasok yung dalawa. So, meaning, hindi sila dumaan sa main gate. Ano po magiging adjustment natin, pagbabago sa security protocol sa mga eskwelahan? Igan, simula pa lang nung nakaraang taon, dahil doon sa pangyayari naman, if you remember, meron din tayong ganitong pangyayari sa Nueva Ecija. So after that, nagkaroon po kami ng issue 1, no? Ang tawag po namin yung School and Motivating Learning Environment, DO6, DepEd Order number 6, 2026. So nakalatag na po lahat doon ng mga security adjustments ng ating mga school. Kasama na po dyan yung kung kakayanin, no? Ang paglalagay ng mga gwardiya sa labasan, pasukan at labasan ng mga paaralan natin. Kasama na rin dyan yung paglalagay sana ng mga CCTV, no, sa mga paaralan natin at yung pagkakaroon ng bag search, no, random bag search or spot check natin sa mga gate. So in fact, Igan, dito sa school na ito, ginagawa nila yon. Merong CCTV, may gwardiya, may bag search. Kaya lang talagang ang hindi lang maiwasan yung pagpasok gamit yung ibang paraan o ibang lugar. So, ganun po ang adjustment natin sa lahat ng mga paaralan natin. Ayon na rin doon sa ating DepEd Order number 6, 2026. Natukoy na po ba ang motibo sa pamamaril? Doon sa unang lumabas na ulat, Igan, bullying daw, no? Sabi doon sa mga namaril ay binubuli. Pero hindi natin ma-establish yun ngayon, Igan, kasi seemingly based on the initial investigation, mukhang merong talagang plano. Parang premeditated talaga yung ginawa ng dalawang bata. Oo. In-establish pa natin ngayon yon kasi we don't want to preempt the police investigation right now. Under custody ng PNP as of last night, under custody ng PNP yung dalawang bata. At ini-interrogate pa nila, no? Tinatanong pa yung mga bata kung ano talaga yung motibo. But there are already indications na talagang pinagplanuhan at kung makikita natin, Igan, kung bullying ito, kung apektado sila o nabully sila, dapat targeted Dapat tukoy kung sino Pero seemingly what happened here, Igan, is talagang sporadic. Random talaga. Lahat ng makita at masalubong ay binabaril talaga. So far, yung pa lang yung na-establish natin, based on the initial reports. Okay, at tama po ba, dati na rin palang nagpo-post sa social media ng mga medyo violenting video, yung isa sa mga namaril?
Well, yun ang lumalabas ngayon, no, dun sa mga social media, no, at nagpo-post yung mga dating post nito. We are trying to establish and confirm this with the teacher advisor, Igan. Ang Oo. problema, Igan, kagabi, wala na muna yung mga teachers kasi medyo may trauma rin yung mga teachers natin. But this morning, mukhang maraming teacher ang magsusubok na pumasok ngayon. Kasi magkakaroon din po kami ng briefing ulit ngayong umaga. Okay. Kaya dito namin matatanong yung mga teachers, especially yung advisors. So ano na po, Dr. Garma, ang mangyayari sa mga minor de edad na estudyante na tinuturing na ngayon children in conflict with the law? Yes. So again, gaya ng nabanggit ko, Igan, nasa custody pa sila ng police. Oo. So definitely, baka after the processing, baka i-turn over sila to the SWD for further processing. At doon na siguro gugulong, no, yung proseso ng juvenile justice natin. Maaring sila po ay sumailalim, no, sa court proceeding. At kung meron mang mga penalty, it will be up to the court. At kung meron pong jail sentence ito, it might be suspended since hindi pa po sila of age, no. Oo. So far, yun pa lang po yung nakuha namin, no, based on the initial reports. Opo. Pero hindi lang ito yung insidente sa Tacloban, ano? May mga karahasan din sa ilang eskwelahan sa Cavite. May saksakan po na nangyayari naman sa ilang paaralan doon. So ano pong magiging aksyon dito ng DepEd? Well, Igan, number one, siyempre, hindi lang yung preventive, no? Hindi lang yung reactive, hindi lang yung security measures. Importante dito, ugatin talaga natin, no? Saan nanggagaling itong karahasan na ito. Opo. So, tuloy-tuloy po at pinapalakas namin yung ating mga mental health awareness programs natin, interventions, through our guidance, through our teachers, through our guidance counselor, through our guidance counselor associates. So, tuloy-tuloy po naman. Okay. Kaya lang talagang sa laki po at sa dami, talagang hindi ho natin matutukoy lahat. Pero rest assured that the Department of Education is doing, no, everything it can to address the mental health issues ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat, DepEd Undersecretary for Operations, Dr. Malcolm Garma. Ingat po. Maraming salamat, Igan.